Okay, so itong platong ito ay 5060-520, 56 teeth. Kumpara dito sa ating 428 na 25 teeth. Yan. So ang dami nag-iiyakan dito sa 25 teeth na to. At i-share ko sa inyo. Pero bago tayo mag-umpisa, siguro mag-intro muna ako. Okay, so isang mabilisang video lang, and ang daming umiiyak dito sa Facebook sa ating 25 teeth na 420 sprocket. Yan. Ito ay 5060. Ito yung kadalasang ginagamit natin dito pang araw-araw, itong kombinasyong yan. Yan, 5060 14. Ito mga kaibigan ay isang TFX 150 extended din. Yan, ito yung ginagamit natin pang daily dito kasi matipid-tipid. Mahirap kasi dito sa Maynila eh. Anyway, so hindi ito lumalabas sa mga vlog natin, pero ikukumpara ko lang ito at saka dito. Tapos magkakameron lang tayong konting insights about dito. So ang daming lumalabas na negative comments sa akin about dito. Casio Pan Tricycle daw, na malaki na daw ito. Ang ginagamit kasi nila doon ay 15 ang engine sprocket, 1523 or 1623. Napakahunghang naman nitong mga ito. Ang gagamitin ko kasi dyan sa engine sprocket ko ay 18 or 19. Napakalaki ng engine sprocket ko kumpara sa engine sprocket nila. So ibig sabihin, napakataas ng top speed ko kumpara sa kanila. Ano yun? Ito lang basihan? Dalawang ngipin? Syempre hindi. Unang-una, kaya hindi ako makapag-install ng mas maliit pa dito kasi sumasabit na dito sa part na ito ng swing arm. Alam nyo naman, ang swing arm ko is may tangke yan. Tangke ng methanol. Gumagamit tayo ng methanol for additional combustion at saka additional cooling ng ating makina. Yan. Dito ko lang ano kasi wala dito yung si Stoker, kasi Stoker nasa bahay. Yan, wala kasi tayo sa bahay. Pero anyway, kaya tayo gumamit noon para hindi manabit dito sa part na to ang sprocket, kasi pinapan-daily din natin. Ay, ang kadena pala para hindi manabit sa part na to kasi pinapan-daily din natin. Pangalawa is ang dami kasing ano, so bumili na rin tayo nito. Buksan natin. Teka lang. Yan. So buksan natin to, unbox natin, tingnan natin kung legit ang ating nabili. Yan, so bumili rin tayo nito, plunge hub, King Drag na plunge hub. Buksan natin. Yan, bumili tayo nito para dito sa ating sprocket. Nako, hindi pa kasya, papatawasan pa natin sa butas. Tingnan natin kung kakasya. I-modify rin kasi natin to eh. Kasya ang butas, sakto ang butas dito. Tansya meter ko na sakto. Ito lang, babawasan natin ito. Nakikita nyo ba? Ulit. Yan, tabi ka muna dyan. So babawasan din naman natin yan. Ang bawas natin dyan ay dito hanggang dito. Ganyan kalaki ang ating ibabawas para lang mapagkasya ito. Kasi ito yung gagamitin natin kasi matibay-tibay ito. Pang Wave 125 yan o pang Raider yan. Matibay-tibay yan. Itong CNC kasi ito kumpara dun sa ating ginagamit normally na plunge hub, yung mga stock na pinatabasan, nababasag kasi yun. Kayang basagin ni Stoker sa alis pa lamang. So ito yung gagamitin natin. Patatabasan natin yung part na yan. Ito. Tapos para mapagkasya ito. Sa engine sprocket natin ay
18T or 19T ang gagamitin natin. Hindi 15T or 16. Ano yun? 15T or 16. Pinost ko to, itong sprocket na ito. Ganyan okay, ganyan. Hindi nila nakikita yung background. Dami nag-iiyakan. Pero, hindi nyo napansin, dun sa video na yon, meron siyang nasa background. Gusto nyong ulitin ko kung ano? Balikan nyo na lang. Tapusin nyo yung video sa ika-9th second, nasa background niya. Hindi talaga ito yung ipino-focus ko doon. Masyado kayo nag-focus sa 25T. Meron siyang something na nasa background dito. Yun. Hindi sila nagfo-focus dun sa background na merong piston dyan at saka connecting rod ditong pagkakalaki-laki. Ang daming iyak ng iyak sa internet. Anyway, pangalawa is ito. Nag-post tayo ng nalaglag ito. So, tingnan nyo mabuti. Oh! Patay. Pingas. Yan, yung pingas na yan. Kasi, wala lang. Sira naman na ito talaga. Pero, meron tayong block dito na isa pa. Alam niyo naman yung concept natin dito, di ba? Yung pagduduksungin natin. Dalawang block pagduduksungin natin. Kasi, kita nyo yung connecting rod ko before na in-install. Okay, sandito tayo ngayon sa Jores Trading. Dito sa Evangelista Street. Round. Yan, ito yung mga bilihan ng mga makina ng industrial na makina, pang generator, compressor, tapos nakahanap na ako ng connecting rod. Ito. Yan. Ang laki. Hindi ko alam kung ano sukat ito. Basta ito, pin 25, pare-rebushing na lang natin ito. Gagawin nating pin 24. Tapos ito, surplus lang kasi wala tayong makita ang bago. Ang kailangan kasi natin, susukatin natin mismo itong piston. Yan. Ngayon, kung malaki ito, hahabulin na lang natin mismo yung lagayan nito dun sa sigunyal. Papamasin shop natin ito dun sa may sigunyal. Yan. Tapos babawasan natin yung kaunti para hindi manapit pag umikot. Yan. Linis lang ang kulang yan. Testing, sukat. Kasi walang sukat dyan na pang 4 wheels. Ang pang 4 wheels malalaki. Ang pang motor naman maliliit. Nasa kalagitnaan. Dito tayo kumuha. Ayan o. Kunin natin yung stock nating connecting rod. I-compare natin. Okay, so ito yung ating connecting rod. Ito yung ating papalitan. Pin 19, tapos ganyan kahaba. So ang hinahanap ko, since magdadagdag tayo ng deck height ng ating piston, tapos yung downstroke niya, kailangan mas mahaba talaga yung kukunin natin. Nagdagdag tayo ng plus 10 mm. Yan, ang laki niyan, ang laki na dinagdag. Hahabol na lang tayo ng block pataas. Yan o. Ganyan kalaking connecting rod ang gagamitin natin para iwas sabog. Ewan ko lang kung sumabog pa tayo niyan, itong ganito kanipis versus ganito kakapal. Sa tingin nyo, kaya bang pasubugin yan? Siyempre hindi kayang pasubugin yan. Ngayon ang hahanapan naman natin dito sa Evangelista is kung kaya nating hanapan ng mas makapal dito na swak lang ito para hindi na tayo magpa-machine shop. Pag meron, edi very good. Pero pag wala, tsaka ito mas makapal na ganito para mas maliit lang yung ating i-build up. Yan. Tapos linis at kabit na natin. Ito na lang yung hinahanap natin eh. Kung bibili tayo ng brand new yan, aabot ito ng mga 10,000 ang isa. Brand new. 9.5, ganyan ang price range yan. Pero dito lang tayo sa surplus. Kita nyo naman yan. Jores Trading. Sa mga maghahanap dyan ng connecting rod, kung gusto nyo mag-project, dito kayo maghanap sa ganitong makina, sa mga pang tawag nito, yan, yung mga compressor, kung ano ng makina, pang bangka, dito kayo maghanap. Napakahaba. Kasi kung hindi yun pahahabain, yung connecting rod na yun, wala tayong makikitaan. At saka sasabit naman tayo dun sasabit naman itong ilalim na ito pag nag downstroke. Kaya kailangan mahaba. Iwas stress sa ating makina.
Ayun, ang daming mga nagfo-focus lang talaga kung ano yung i-vlog, hindi nagfo-focus sa background. Siyempre, oo nga naman, sino nga naman magfo-focus sa background, pero siyempre, dapat pansinin nyo rin, di ba? Ito, hindi na natin to kailangan, connecting rod na yan, kasi 3G lang yan, mabagal 3G. Yan, pero anyway, ito na yung ating papabawasan natin ito. Tapos, ginagawa na rin yung ating sigunyal ngayon, binibuild up na. Ang sunod doon sa pagbibuild up ng ating sigunyal is magbabalance tayo. So sa mga may alam dyan kung saan may nagbabalance ng sigunyal na magaling-galing magbalance, paki-comment down below na lang kung sino nakakaalam, maipabalance natin yung ating sigunyal. So anyway, ayun, ang daming nalilito sa internet. Ginugulo ko kasi sila dito sa YouTube. Ito yung mismong video na inilalabas ko, sakto lang kung ano yung talagang updates. Tapos naglalabas din tayo sa The Racing Glitch ng totoong updates. Pero doon sa ating Facebook page na X-Vlogs, hindi tayo doon naglalabas ng katotohanan para lang iligaw yung mga taong hindi naman talaga, wala naman talagang gustong sabihin kundi mambuisit lamang. Lagi kasing binabasag binabasag kasi pag umaalis kaya gamit na tayo ng matibay-tibay. Hintay-hintay na lang kayo kung kailan matatapos yung ating kasi mas nirarush pa natin yan kaysa dun yung isa kay Karma. Mas nirarush pa natin si Stalker kasi sinabihan natin sila na si Stalker na ang gagamitin natin sa Mindanao. Ngayon, kung gagawin ko si Karma nang ako rin kasabay si Stalker, lalo na tayong hindi matapos. Kaya ipinagawa ko muna si Karma sa iba, tapos ako na yung gumagawa kay Stalker sa ngayon. Ayun. So, ayun lang. And medyo magastos yung ating yung ating build ngayon, kaya medyo natatagalan. Ang hirap din kumuha ng parts, napakahirap din kumuha ng parts, hindi readily available sa market yung ating mga parts na binibili. Katulad nito, wala kang basta-basta makikita nito. I-order mo pa ito kung bibili ka ng ganitong connecting rod. I-order mo pa talaga yan. Walang basta kang makikitaan sa mga shop dyan sa tabi-tabi. Lalo na yung gamit ko ngayon, di ba? Ang connecting rod kong gamit ngayon ay pang industrial, kaya napakahirap. Pinaturno pa natin yon. Pinaturno pa natin. Ultimong dito at saka dito itinorno natin. Anong tawag dyan? Bushing Connecting rod bearing. Ito yung pin bushing. Ito sunod, ito Conrad bearing. Conrad bearing. Papafabricate din tayo. Ayan, torno rin. At saka dito sa kanyang pinaka pin bearing, itinorno rin natin, kaya ang hirap makakita ng parts, kaya ang tagal nating makabuo kumpara doon sa mga normal na Raider, normal na Wave, normal na Mio. Meron na siyang readily available sa market na mga parts kumpara dun sa ating ginagamit. Lalo na to, yan, di ba? Piston pa lamang, ulam na. Pero anyway, sa mga nanonood dyan sa akin dito sa YouTube, alam nyo yung katotohanan, alam nyo yung pagbibuild ko. And sa Facebook, huwag kayong maniniwala sa akin sa lahat ng sasabihin ko doon. Kalokohan lang yun. Sa ngayon, kalokohan lang lahat ng sasabihin ko doon sa page natin sa X-Vlogs. And huwag kayong maniniwala sa akin kasi nililigaw ko lang ng landas yung mga bashers natin doon, para kunwari kawawa tayo doon, pero hindi nila alam na meron tayong binubuong mas halimaw na motor ngayon. Ayun, so anyway, I think hanggang dito na lang. Paki-follow na lang yung ating isang page sa Facebook. Doon ako maglalabas ng pawang katotohanan na konti lang dito sa The Racing Glitch. Yun. So doon sa page na yon maglalabas tayo ng konting updates about dito sa pagbubuo natin na ito hanggang sa mabuo para madaling panoorin. So anyway, I think hanggang doon na lang muna ulit, and
Maraming salamat sa inyong panonood. I think hanggang dito na lang. Bye-bye.